Para po sa talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, ating dinggin ng nasusulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 10, talatang 12 at 13. At ganito ang ating mababasa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi ang may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Mangyari nawa, Panginoon, na kami maging parang mga usang uhaw na uhaw sa batis ng tubig. Maging uhaw kami sa pakinig ng iyong mga salita na siyang kailangan namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ang iyong mga salita ay liwanag, tanglaw sa daanan, upang huwag kaming magkasala ni magkamali ng landas naming tatahakin. Ang iyong mga salita ang siyang aming patnubay at gabay. Dalangin po namin, Panginoon, kung paano ang mga tupay nakikinig sa tinig ng kanilang pastor, ay gayon din naman, Panginoon, aming dinggin ng iyong tinig. Kung ano ang iyong ibig na ipabatid sa amin, upang sa gayon, sa pamagitan ng aming pakikinig, ay mapapagpala din naman kami, sapagkat ikaw ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat. Amen. Bahagi pa rin ng ating tuloy-tuloy na pagtalakay ng mga panalita ng pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili, kung saan ng kanyang siya nga ang ako nga. Sa nakaraan nating dalawang paghaharap ay natuon ang ating pagtalakay dito sa sinabi ng Panginoon na ako nga ang mabuting pastor. Gaya ng aking nabanggit sa nakaraan ay maraming masusumpungan na mga katotohanan mula sa mga bahagi ng kasulatan na ating binibigyang pansin. Nakapaloob dito sa pangusap na binitawan ng ating Panginoon na pagpapakilala kung sino o ano nga siya. Itong si Jesus, ang Kristo o Mesyas na tagapagligtas at ating Panginoon. Ang Yesus o Kristos, Yeshua HaMashiach. Ang Kristo, Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, ang pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan maliban sa pangalang ibinigay na ito sa silong ng langit. Ako nga ang mabuting pastor, wika niya na ang ng ating Panginoon. Sa ngayong panahon, nabubuhay ang marami sa makasariling hangarin at pansariling layunin. Para bagang walang pakialam
bibihirang makakasumpong ng mayroong magpapabatid ng malasakit. Wika nga ng Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:1-4, na darating ang panahon na masama at ang paglalarawan niya ng kaganapan sa tinatawag niyang panahong masama ay ang tao ay mas higit na maibigin sa sarili kaysa maibigin sa Diyos. Walang turing. Wala nang panahon na iniukol o itinutuon sa mismong Panginoon na para bagang walang ibig na pakikialam sa Diyos, nabubuhay sa ganang sarasarili. Dito sa ating paksang pinag-uusapan, pinamagatan ko itong ang ating aralin na pagkain na makahigit na malasakit, pangangalaga at pagpapahalaga. Sapagkat dito ay iginigiit na magiit ang mahigit na pagmamalasakit ng mismong Panginoon. Ang kanyang pangangalaga at pagpapahalaga, lalo na sa mga kanya. Kanina ang sabi ko sa aking pambungad, sa ngayong panahon ay makasariling hangarin at pansariling layunin ng umiiral sa ating lipunan. Nauso at siguro lalong pinalalala nung mauso yung mga teknolohiyang kagaya ng cellphone. Napansin nyo? Nauso yung selfie. Selfie. At talagang mas binibigyan pansin ang pansarili at nabubuhay tayo sa panahong para bagang makasarili na lamang ang tao at wala o bibihirang mayroong tao mababatid mong may malasakit. Dito sa paksang ating pinag-uusapan, may kahigit na malasakit, pangalaga at pagpapahalaga. Nakatuon tayo sa mismong pangungusap ng ating Panginoon na kanyang sinalita dito sa 1 Jes 12 at 13, na kung saan ay aking ulitin ang kanyang sinabi, ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa. At tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalan. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Maring pangunahan tayo ng katanungan sa ating isipan. Meron nga bang Panginoon na ating mababatid na may malasakit? Totoo ang Panginoon nga ba ay makahigit na nagmamalasakit? Napakagandang paksang pag-usapan sapagkat
ang pagiging mabuting pastor o pagpapastor ng mismong Panginoon ay maliwanag na inihahayag ang kagandahan ng kabutihan nga niya sa mga kanya. At lalong totoong maliwanag na tumingkad sa kanyang pangangalaga at pagpapahalaga. Gaya ng ginagawa ng pastor o nagpapastor sa mga tupa sa kanyang kawan. Ako nga ang mabuting pastor. Ego eimi o poimen o kalos. Bakit iginigiit ang kanyang pagiging mabuting pastor o nagpapastor sa talatang batayan natin? Nabanggit ko na sa nakaraan na ang ginamit na salitang mabuti ay kalos sa Grego at tobe sa Hebreo, na ibig sabihin ay talagang tanging mabuti. Ang salitang ginamit at binanggit. At ito'y tumutukoy sa kadakilaan ng kabutihan o ng kagandahan ng kabutihan ng mismong Panginoon. Gaya ng mababasa sa Zacarias 9:16-17 ang sabi, ililigtas sila ng Panginoon nilang Diyos gaya ng kawan ng kanyang bayan, sapagkat pagkalaki ng kanyang kabutihan at pagkalaki ng kanyang kagandahan. Maging ang awit 31:19 ay tunay na nagpapatibay ng pagkadakila ng kabutihan ng Panginoon para sa kanila na mga kanya. Ipinakikita nito at ipinapaunawa gaano katotoo na kadakila at kaganda ang kanyang kabutihan. Paulit-ulit, binabanggit, palaging sinasabi, mababasa sa Biblia, ang Panginoon ay mabuti. Adonai Tov. Sa Exodo 34:6, Esdras 3:11, Unang Kronika 16:34, Mga Awit 25:8, Kabanatang 34:8, Kabanatang 86:5, Kabanatang 105, 106:1, 107:1, 118:1, 29, 136:1, Eremias 33:11, at Nahum 1:7. Napakaraming mga sinasabi, paulit-ulit na binabanggit kung gaano katotoo ang kabutihan ng Panginoon. Na ang Panginoon ay mabuti. The Lord is good. Sa mga ibang bahagi ng kasulatan, gaya ng mga awit 36:7 Gs, Kabanatang 52:1, ang kabutihan ng Panginoon ay may pagkakataong ito'y tinatawag na kabutihang loob o kagandaang loob nitong Panginoon. Sa Hebreo, ang tawag ay Hesed, loving kindness, loving goodness. Ngayon, dalawang bagay ang ating bibigyang pansin dito sa talatang batayan natin ng pagiging mabuting pastor o tanging pagpapastor ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Una, papaano totoo na ipinamamalas o ipinararanas ang kagandahan ng kabutihan ng mismong Panginoon? Papaano totoo? Na kanyang ipinamamalas, ipinararanas ang kanyang kabutihan.
Dito sa 1 Jes 11, ang sabi niya, wika niya, "Ako nga ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa." Yung saltang dahil sa wikang Grego ay huper, dahil sa mga tupa, ibig sabihin ay alang-alang lamang sa kanila. Ang ibig sabihin ng dahil doon ay huper, para nga sa kanila lamang kapakanan. Ibig sabihin ng saltang dahil doon o huper, ay mahigit na iginigit nga sa lahat sila ang dapat. Nakita nyo, isang maliit na salita, ngunit kapag ito'y inugat natin sa pinagmulan nito, malulula ka sa ganda ng ibig ipahiwatig nito. Di ba? Ang sabi lang kasi, pagbabasahin natin, ay ako nga, ang sabi ng Panginoon, ang mabuting pastor. At paano totoo na ipinamamalas o ipinararanas yung kanyang pagiging mabuting pastor? Ang sabi mismo ng Panginoon, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Binigyan ko ng pansin at pinaglaanan ng diin yung saltang dahil sa wikang Grego huper. Kasi po kahit na napakaliit na na salta, ngunit napakayaman ng katotohanang ibig ipabatid nito. Isipin ninyong, ang Panginoon, ang sabi niya, sapagkat siya'y mabuting pastor sa kanyang mga tupa, ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil huper. At ulitin ko ang mga ibig sabihin ng saltang dahil o huper sa wikang Grego. Dahil sa mga tupa, ang ibig sabihin niya, binibigay niya ang kanyang buhay alang-alang lamang nga sa kanila. Ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil o para nga sa kanila lamang kapakanan. Ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil, o huper, may git na ginigit nga sa lahat na sila ang dapat na pagalayan niya ng buhay. Nakita po ninyo, mga kapatid ko, minsan, pag hindi natin pinapansin kahit na mga malilit na bagay na ganito, kaya napapawalang halaga, napapawalang saysay. Yeah. Hindi natin madalas naiisip kung gaano kabuti ang Diyos sa mga buhay natin. Hindi natin napapaglaanan ng kaisipan kung paano totoo ng Panginoon ay nagmamalasakit at pinababatid ang kanyang pagmamalasakit sa pamagitan ng kanyang kagandang loob, ng kabutiang loob. Dahil para sa atin. Para sa ating kapakanan. Para sa ating kapakinabangan, alang-alang lamang sa atin. At ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito sa 1:15-13, ang Panginoon din ang nagsabi nito, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng isa ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, ang Panginoon, sabi niyo, wala nang higit pang pag-ibig dito. Wala nang lalo pang dakilang pag-ibig kaysa rito dahil ibigay ang buhay ng isa. Kung talagang mararamdaman lang natin, mga kapatid, gaano ang malasakit ng Panginoon, gaano ang kanyang pag-ibig sa atin. Isipin ninyo, buhay niya ang ibinigay. Diba?
Kagaya ngayon, sa araw nito, muli nating sasariwain, muli nating gugunitain ang pag-ibig at malasakit ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng pakikibahagi sa kanyang dulang, pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Bagay na hindi dapat mawala sa ating isipan kung gaano tayo inibig at ipinagmamalasakit ng Panginoon. Ito man lamang mga pagkakataong kagaya nito ay maipadama natin sa Panginoon na tayo hindi nakakalimot, na hindi natin isinasayang tabi ang kanyang naging pag-ibig at malasakit sa atin. Yeah? Ito yung dahilan kung bakit mismong Panginoon nang ganapin ang huling hapunan sa kanyang mga lagad, ay pinagbibili na alalahanin ninyo ito. Yeah. Panahon po kasi natin ngayon, makakalimutin na tayo. Madali tayong makalimot. Madali tayong magkaroon ng amnesia. No? Diba? Sa ating labis na pagkakaabala sa buhay, nakakalimutan natin kung bakit tayo nabubuhay. Bakit tayo may buhay? Dahil sa isang nagbigay ng kanyang buhay, alang-alang sa atin. Wala nang lalo pang higit na pag-ibig kaysa dito, na inialay ng Panginoon ang kanyang buhay, binigay ang kanyang buhay para sa mga kanya. Ilang ulit itong binanggit. Sa 1 Jes 11, 1 Jes 15, 17, 8, na kung saan ay sinabing handa at kusa niyang pagbibigay ng buhay para sa mga kanya. Ikalawa, na binibigyan ng diin at mahalagang pansin, kangino totoo na ipinamamalas at pinararanas ang kagandahan ng kabutihan ng mismong Panginoon. Kangino? Sino ang pinagukulan niyan ng kanyang kabutihan? Ang kagandahan ng mga talatang ating pinag-uusapan ay mga tuwiran. Hindi paligoy-ligoy, kundi tuwiran kung sino ang sinasabihan, sinong pinag-uukulan, kangino totoo na ipinamamalas, ipinararanas ang kagandahan ng kabutihan ng mismong Panginoon. Anong sabi? 1 Jes 14, wika niya, ako nga ang mabuting pastor. Binibigyan kasi natin ng pansin, mahalagang diin, yung pagiging mabuting pastor ng Panginoon para sa mga tupa sa kanyang kawan. At ito'y dalawang ulit na binanggit sa 1 Jes 11 at dito sa 1 Jes 14. Doon sa 1 Jes 11, ang sabi doon ay, ako nga ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dito sa 1 Jes 14, inulit naman, ako nga ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin, mga tupa. At ang sariling akin, mga tupa, ay nakikilala ako. Kaya sa kalawang pagkakataon, kangina, ay ating pinag-usapan paano totoo na ipinamamalas, ipinararanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan, at ito ay sa pamagitan niya bilang isang mabuting pastor na ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. At ngayon naman, dito sa Kabanatang 10,
talatang 14 ng 1, na inulit ang kanyang pagiging mabuting pastor, ay atin namang matutunghayan kanino totoo ipinapamalas, ipinararanas ang kagandahan ng kabutihan ng mismong Panginoon. Sabi niya, ako nga ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling aking mga tupa, at ang sariling akin na mga tupa ay nakikilala ako. Madalas na natin pag-usapan yung salitang nakikilala. Ngunit napaka halaga na ito'y palagi nating maalala. Yung salitang yada sa Ebreo at hinosko sa Grego, na ang ibig sabihin ng salitang nakikilala ay hindi lamang yung mayroong kaalaman, kundi totoong kinalaman, nangangahulugang kaugnayan ng pinag-uusapan, relasyon sa Panginoon. Na siyang ating binibigyan ng diin at pansin bilang ating batayang katuruan dito sa angkawan ng Panginoon, relasyon sa Panginoon. Pinakamalaga sapagkat mga kapatid, kung walang relasyon sa Panginoon, paano maaring maranasan ang kabutihan ng Panginoon? Wala kang kaugnayan sa Kanya, wala kang kinalaman sa Panginoon. Kung ibig natin na maranasan ang kabutihan ng mismong Panginoon, nangangailangan na tayo'y mayroong kaugnayan sa Panginoon. Sa mababaw na paglalarawan, palagi ko ngang ginagamit itong halimbawa, ang kuryente at tubig na napakahalaga sa buhay natin. Wala sigurong makakayanang mabuhay ang sinuman kung walang tubig at walang kuryente. Di ba? Kahit na napakataas ng singilan diyan, di ba? Nagkakautang-utang tayo sa pagbabayad ng kuryente at ng tubig, ngunit para bagang hindi ka mabubuhay ng wala ang mga ito. At sinisikap natin na bayaran ang ating pagkakautang sapagkat kapag naputulan ka, di ba? Anong mangyayari? Wala kang tubig, wala kang kuryente. Kung putol ang iyong kaugnayan sa Meralco, o putol ang kaugnayan sa Maynilad, walang dadaloy na kuryente. Walang dadaloy na tubig. In a very simple and similar vein of thought, sa isang gayon ding kaisipan, kung wala kang kaugnayan sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, anong aasahan mong dadaloy na biyaya ng Diyos? Di ba? Kaya napakalaga ng relasyon sa Panginoon. At ating inihimok ang bawat isa na talagang totohanin natin ang ating pagkikipagrelasyon sa Panginoon kung ngibig natin na maranasan ang kabutihan ng mismong Panginoon. Dahil siya'y mabuti kangino sa mga kanya. Yeah. At dito, ang sabi, siya'y mabuting pastor kangino sa mga nakikilala niyang mga tupa sa kanyang kawan. Yun yung may mga relasyon sa kanya. Yun yung may mga nangabubuhay na may pagkakaugnay sa Panginoon. Ang sinasabihan na sila ang pinapastoran ng mabuting pastor na walang iba kundi ang Panginoon. Upang lalo pa nating maunawaan ito, mapapagunawa sa mababasa na siya nga ang tanging mabuting pastor o nagpapastor sa mga tupa sa kanyang kawan. Ang pagiging mabuti nitong Panginoon
ay matingkad na inahayag dito sa sinalitang paglalarawan na sinabi sa 1 Jes 11, 12 at 13, taliwas sa ipinamamalas ng hindi pastor. Nakita nyo, nagbigay ng napaka-konkreto, napaka-maliwanag, matingkad na halimbawa ang Panginoon upang makita nating maliwanag at matingkad ang kanyang pagiging mabuti. Taliwas sa ipinamamalas ng nagpapaupa at hindi pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, na nakikitang dumarating ang lobo, pinababayaan ng mga tupa, tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Taliwas dito sa pinamamalas ng hindi pastor, eto ngayon ang Panginoon, sinasabi niya, ako nga ang mabuting pastor. Hindi, para sinasabi niya, hindi ako katulad ng upahan. Hindi ako katulad ng hindi pastor. Sapagkat yung upahan, yung hindi pastor ng mga tupa, ang sabi niya ay, hindi siyang may-ari. Kapag nakikita niya ang dumarating ang lobo, pababayaan lamang niya. Tatakas siya. Kahit na inaagaw na sila ng lobo at pinapangalat. At kung bakit siya'y tumatakas, sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Naroon ang magandang bagay na sinasabi ng Panginoon kung bakit siya'y mabuting pastor. Ipinababatid nito at iginigit sa sinalitang paglalarawan ang tuwirang kabaliktaran, the opposite, the otherwise. Yung kabaliktaran ng, tuwirang kabaliktaran ng ang hindi pastor at yung may-ari na pastor. Yung upahan lamang at walang kinalaman sa mga tupa. Dito ang mismong Panginoon ay ang sariling may-ari ng mga itinuturing, inaangking mga tupa sa kanyang kawan. Madiin ang pag-angkin ng Panginoon, tingnan ninyo sa mga kanya. Sa 1 Jes 14, wika niya, sariling akin mga tupa. Aking mga tupa sa 1 Jes 26-27. Mga kapatid, tinatawagan ng ating pansin sa bagay na ito sapagkat mahalagang mapag-unawa natin sa ating mga sarili kung kanino tayo. Kanino tayo? Mahalagang mapag-unawa at nawa ay talagang makatotohanang maranasan natin na tayo'y sa Panginoon. Itong malaking pagkakaiba ng mga mananampalataya sa Panginoon at doon sa walang pananampalataya. At nakakalungkot minsan, baka maging marahil yung mga sinasabing at inaangking sila'y nananampalataya, ngunit naipapakita ba sa buhay nila na sila'y sa Panginoon? Kung tayo'y sa Panginoon, alam nyo, may magandang sinabi riyan si Apostol Pablo at ito'y gustong-gusto kong talata. Yun sa Roma 14, sa 1 at 7, kung tama po yung aking pag-aalala. Anong sabi niya? Sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay sa ganang ating mga sarili. Nakita niyo, hindi sa ganang ating mga sarili. Ni mamamatay man sa ganang ating mga sarili. Kundi ang sabi, sa kung tayo'y mabuhay o mamatay. Bagamat wala dun sa talatang yon, maunawa niyong ibig sabihin, yung tinatawag lang reading between the lines. Parang sinasabi na,
ng talata kung inunawa, sa mabuhay at sa mamatay. Walang pagkakaiba sa mga mananampalataya ang mabuhay at mamatay. Walang pagkakaiba. At ang mahalaga ay ito, sa mabuhay o mamatay, tayo, o siguro ba para mas madin, basta tayo'y sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa buhay, mga kapatid. Yung talagang mamuhay tayo na nalalaman natin, naunawaan natin kung kanino tayo. Kung tayo nga ba ay sa Panginoon. Pag-aari ba tayo ng Panginoon? Sabi nga ng Apostol Pablo pa riyan sa unang Korinto, hindi na kayo sa inyong mga sarili. Hindi na kayo nangabubuhay sa inyong mga sarili. Sapagkat binili na kayo. At ang pinambili ay ang dugo ni Kristo. Yung buhay niyang inialay upang kayo ay mapasa Kanya. At hindi na tayo nabubuhay sa ganang ating mga sarili. Si Kristo Jesus na ang nabubuhay sa atin. Siya na ang may nagmamay-ari ng ating mga buhay. Ngunit, gaano ito nakikita sa ating mga pamumuhay? Baka sa pagkahilig natin sa selfie-selfie, nabubuhay pa rin tayo sa ating mga sarili, hindi sa Panginoon. Mahalagang maunawaan natin ang sinasabi na nitong sinaltang paglalarawan ng Panginoon na kung saan nabanggit dito ng mag-iit na ang Panginoon, mismong Panginoon, ang sariling may-ari ng mga itinuturing at inaangking mga tupa sa kanyang kawan. Sapagkat siya ang maliwanag, ang tangi na may-ari ng mga tupa. Walang pag-aalinlangan bilang kanyang pangangalaga at pagpapahalaga sa mga ito. Totoong buong kanyang pinagmamalasakitan. Yung hindi may-ari ng tupa, yung upahan lamang, wala siyang malasakit. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyari. Subalit ang Panginoon, sapagkat siyang may-ari at mabuti siyang pastor sa mga kanya, sa kanyang mga tupa, kanyang pinagmamalasakitan. Yan pong salitang malasakit. Siya Grego ay melo. At ang ibig sabihin nito ay pinag-uukulan ng kakaibang pansin. Pinag-uukulan ng pagtingin, kakaibang pagtingin. Pinag-uukulan ng tanging pagturing. Nakita ninyo? Yun ang ibig sabihin ng salitang melo sa Grego. Yung sinabing malasakit. Sa mga katwid, dito pa lamang mga kapatid, nagbibigay sa atin ng napakagandang ginhawa sa ating mga pakiramdam. Na mapagalaman natin na ang Panginoon ay totoong mahigit ang kanyang malasakit sa mga kanya. Melo sa Grego. Pinag-uukulan niya ng kakaibang pansin o pagtingin. Pinaglalaanan niya ng tanging pansin. Mga kapatid, lalo na doon sa mga KSP. Diba? Makulang sa pansin. Hindi ba magandang malaman na
ang Panginoon, meron siyang malasakit sa mga kanya, nang ibig sabihin ay pinagukulan niya ng kakaibang pansin at pagtingin. Pinaglalaanan niya ng tanging pagturing. Ibig sabihin sa simpleng pananalita, espesyal ang trato ng Panginoon sa mga kanya. Napakatangi, nauri ng pakikitungo ng Panginoon sa mga kanya. Ayaw ba natin ang gayon? Minsan, ang hirap isipin, ang hirap tarukin ng ating mga dukang isipan na bakit kahit kuminsan mga mananampalataya ay parang nakikitaan mong ayaw ba nila na sila'y may tanging pagturing ang Panginoon? Na sila'y tanging pinapansin ng Panginoon? Meron ngang maraming talata sa Biblia na madalas nating mabasa tungkol sa mata ng Panginoon. May mga talatang sinasabi, ang mata ng Panginoon ay gumagala sa lahat ng dako, ngunit ang kanyang mata'y nakatuon sa mga kanya. Ayaw po ba natin yung ganong, yung malalaman natin at maranasan ang Panginoon ay nakatuon ang pansin sa atin? Nakatingin sa atin? Pinararanasan tayo ng tanging pagturing. Espesyal. Ang bawat tupa ng Panginoon ay mahalaga sa Kanya eh. Hindi ba nandiyan ang talinhaga sa Mateo 18, 10 hanggang 14? Sa Lucas 15, 1 hanggang 7, ang talinhaga ng nawawalang tupa. Hindi ba? Sa talinhagang yun ay mapapagunawa natin kung gaano kahalaga ang bawat isa sa Panginoon at ang sabi, hindi kalooban ng isa man doon ay mapahamak. How do we feel about it? Gaano katotoo nating nararamdaman yun? Nang Panginoon ay merong mahigit na malasakit para sa atin. Dalawang bagay ang gusto kong tignan natin. Na tinatawag kong makahigit na malasakit ng Panginoon. Sa papaanong paraan? Dito sa ating pinag-uusapang talatang batayan, 1 sa pagiging mabuting pastor ng Panginoon, dalawang bagay ang ating mapapansin. Una, totoong buong yung kanyang pinagmamalasakitan, una, di pababayaan. At ito'y katiyakan ng kaligtasan, pag-iingat o proteksyon ng Panginoon. Ito ang una. Mapapansin ninyo, walang ibang kanyang binigyang katiyakan ng kaligtasan, ng tiyak na pag-iingat o proteksyon ng Panginoon, kundi tangi ang mga tupa na kanyang pinapastulan. Maliwanag at titingkad ang sinabing, sapagkat siya ang mabuting pastor o tanging nagpapastor, sinabi na hindi siya gaya ng upahan lamang, kundi ang may-ari ng kanyang mga tupa, kaya hindi mangyayari na ang kanyang pinagmamalasakitan ng mga kanya'y pababayaan at tatakasan. Di ba? Yun ang ibig ipabatid ng Panginoon. Kaya nga siya'y mabuting pastor sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan, di niya pababayaan. Hindi siya upahan na tatakasan niya ang mga kanya. Hindi siya upahan na pababayaan niya ang mga kanya, kundi sapagkat siyang may-ari kanya. Ang mga tupa
kanyang pagmamalasakitan ang mga ito. Narito ang pangako ng paniniguro. Hindi niya iiwanan sa kapahamakan, kundi maranasan ang kaligtasan ng mga kanya. 1 Gs 14, 16, 26 hanggang 28. Napakatingkad ng liwanag. Mas masikat pa sa liwanag ng katanghaliang tapat ang katotohanan na sinabi ng Panginoon bilang pangako ng paniniguro, ako nga ang mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin, mga tupa. At ang sariling aking mga tupa ay nakikilala ko. Ang aking mga tupa, sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Yung upahan at hindi may-ari, pababayaan niya, wala siyang pakialam. Ngunit ang Panginoon ay hindi. Dahil siya'y mabuti. Mabuting pastor sa mga kanya, sa kanyang mga tupa. Hindi niya pababayaan ang mga kanya'y iiwanan sa kapahamakan. Kaya minsan nasabi ko, walang sino mang basta na magpapabaya sa mga kanya. We have that assurance. Meron tayo noong katiyakang yun ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Basta kung kayo o tayo ay sa Kanya. Yung salitang malipol dito, sa Grego ay apolumi. Nang ibig sabihin may mawasak, mapahamak. Nang ibig sabihin ay mawala, mapuksa. Apolumi. Nang sabihin ng Panginoon, kailan may hindi sila malilipol. Ganap na tinitiyak ng Panginoon ang mga kanya, ang mga tupa sa kanyang kawan na kanyang pinapastulan bilang mabuting pastor, hindi niya pahintulutan na mapabayaan ng mga kanya. Ito yung binibigyang diin sa talatang batayan. Ganap na tiniyak ng mismong Panginoon ang kaligtasan ng kanyang mga tupa. Alam niyo, mga napakaraming talata ding nagpapatibay, tunay na nagpapatibay ng katotohanan yan. Mga awit 121, 5-8, sabi, ang Panginoon ay tagapag-ingat. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Mga awit 37-28, ang Panginoon hindi pinababayaan ng mga kanya. Sila'y iniingatan magpakailanman. Hindi ba ganito din ang patotoo ni David sa kanyang awit? Sa mga awit 23:1-4. Ang Panginoon ay aking pastor. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutang anumang kasamaan, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay sumasa akin. Mga kapatid na mga pinakaibig, anong ibig pa nating hanapin sa buhay? Nakabutihan na hinahanap natin. Samantalang ito'y inilalaan ng Panginoon para sa mga kanya. Hindi ba natin ibig na kung tayo'y sa Panginoon, tayo'y kabilang sa mga kanya, sa kanyang mga tupa, mabuting pastor ang Panginoon. Ikalawa,
yung mga kanyang pinagmamalasakitan, di pababayaan katiyakan ng kaligtasan, pag-iingat o proteksyon ng Panginoon ang ibig sabihin. Ikalawa, di pagkakaitan, katugunan sa kailangan, paglingap at probisyon ng Panginoon. Ito yung dalawang bagay na nakasalalay sa pagiging mabuting pastor ng Panginoon sa kanyang mga tupa. Sila na kanyang ipinagmamalasakit ay di pababayaan. Sa mga tuwid, may katiyakan ng kaligtasan, yung pag-iingat o proteksyon ng Panginoon. At ikalawa, di pagkakaitan, katugunan sa kailangan, paglingap ng Panginoon o probisyon ng Panginoon. Anong sabi? Walang ibang kanyang binigyang katugunan sa kailangan o ganap na paglingap, probisyon ng Panginoon. Ang kapatid, dalawa lang bagay kung tutuusin. Ang pinakamalaga sa buhay upang mabuhay. Ano mang nilalang na may buhay? Ano mang nilalang na may buhay? Hayop, mga laman, tao. Dalawang bagay lang ang kailangan para mabuhay. The necessity of life. Ano itong necessities of life? Protection at provision. Hindi po ba? Protection at provision. Para mabuhay. Ang isang may buhay. Kung wala ang isa dito, palagayin nyo, ang nabubuhay na may buhay, mabubuhay? Hindi. Yeah. Yung ikalaway, sabi, di pagkakaitan. Katugunan sa kailangan, paglingap, provision ng Panginoon. Pag-iingat at paglingap ang mahalaga sa buhay. Ang mga tupas sa kanyang kawan ay pinaglalaanan niya ng katugunan sa kailangan. Mababasa bilang santanging mabuting pastor, anong sabi sa 1 Jes 11? Sinabi at nangyari, ako nga ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang pagbibigay ng kanyang buhay ay bukod na itinatampok sa maraming bahagi ng kasulatan. Mateo 20:28, Marcos 10:47, Galacia 1:4, 2:20, Efesos 5:2, 1 Timoteo 2:6, Tito 2:14, Hebreo 9:14, 28, 1:3, 16. Ang sakripisyo ni Kristo. Ang tinutukoy po sa mga talatang yan. Yung sariling paghahain, yung pag-aalay niya ng buhay, na wala nang lalo pang dakilang pag-ibig doon at malasakit. Ayon sa 1:15. Ano ang gustong bigyan diin dito? Isipin natin at liming mabuti. Mismong Panginoon ay handa at kusa nga niyang ibinigay ang buhay. At ibinigay ang kanyang buhay. Kahit buhay ay hindi ibigay. Sadya para sa mga kanya. Eto ang tanong. Anong gayong ipagkakait sa mga ipinagmamalasakit? Nakita po ninyo ang ibig ipabatid ng talata? Hindi pinagkait ang kanyang buhay. At kung hindi niya pinagkait ang kanyang buhay, anong kanyang ipagkakait?
Meron pa bang mas higit na mahalaga kaysa sa buhay ng Panginoon? Na yung mismong mahalagang buhay niya ay ibinigay, hindi pinagkait. Anong bagay ngayon ang kanyang ipagkakait? Tingnan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:32. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, siya ang Diyos na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Di po ba? Naiisip po ba natin yun? Na kung bakit may mga pagkakataon nawawalan tayo ng pag-asa, pinanghinaan tayo ng loob, naalingas-ngas tayo sa ating mga kagulumihanan, sa ating mga pag-aalala, sa ating mga kailangan sa buhay upang mabuhay. Eh, sabi ng talatang ito, ang Diyos nga, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. At kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak, anong ipagkakait sa inyo at hindi bibigay na walang bayad? Eh, napakababaw naman kung tutuusin ang paghahambing, hindi po ba? Biro nyo, ang buhay ni Kristo Jesus, inialay, ibinigay, hindi pinagkait. Ano yung mga bagay na sa ating ikabubuhay ang ipagkakait ng Diyos? Baka maaaring sabihin, tagay ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayong maliliit ang pananampalataya. Ang pinakamahalagang regalo, handog na kaloob, walang bayad, ibinigay ng Diyos, buhay ni Kristo Jesus ay inialay. Anong bagay ang hindi bibigay ng Diyos? Kung hindi pinagkait ang buhay ni Kristo Jesus nating Panginoon, anong ipagkakait na mga bagay sa atin ng Diyos? Ito pa yung mga talata. Mangawit 84:11. Anong pong sabi diyan? Ang Panginoong Diyos magbibigay ng biyaya. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa mga kanya. Tuwiran po yan na sinasabi. Ang Panginoong Diyos ay magbibigay ng biyaya, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa mga kanya. Mga awit 34:8-9. Inyong tikman at tignan ninyo ng Panginoon ay mabuti. Mapalad ang mga kanya. Walang kakulangan sa kanila. Hindi kukulangin ng anumang mabubuting bagay. Deuteronomio 31:6-8, Josue 1:5-1, Unang Kronika 28:20, at Hebreo 13:5, anong sabi? Siya rin ang Panginoon ng nagsabi. Sa anumang paraan ay hindi kita papapagkulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Madalas na nating marinig itong talatang itong Hebreo 13:5, yung hindi pagpapabayaan ng Panginoon, yung hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Pero kung babasahin po ninyo ito, ang talatang ito kung saan talaga nauukol, bago sinabi ito sa Hebreo 13:5, mayroong binanggit. Ano yung binanggit? Tungkol sa salapi. Basahin ninyo. Tungkol sa salapi.
Huwag kayo badaya ng salapi, huwag kayong parang ang salapi ang siyang mas sinyo nga hanapin. Kasi ang sabi, at idinugtong ito, siya rin ang Panginoon ang nagsabi. Kaya itong talatang ito, may kinalaman sa salapi kung tutuusin. Siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papapagkulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Pakakala kasi natin yung talatang sinalita ay tungkol lamang sa hindi tayo iwanan ng Panginoon, sasamahan tayo sa buhay. Hindi po. May kinalaman siya sa pangailangan. Sapagkat kung babasahin nyo ang Hebreo 13:5 yan, binabanggit ang salapi. Para magkasya kayo kung anong meron kayo. Huwag kayo mapadaya sa salapi, huwag niyong ibigin ang salapi, ang sabi niya. Sapagkat ang Panginoon din ang nagsabi, hindi kita papapagkulangin, hindi kita pababayaan. Anong sinambit ni David? Mangawit 23:1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangailangan. Alam nyo, ang pagkakasulat niyan sa ibang salin ay ganito. Kung ang Panginoon ay aking pastor, tiyak na hindi ako mangangailangan. Bakit? Kasi yung dalawang bagay na binanggit kong kailangan upang mabuhay ang isang nilalang na may buhay, ay siyang gawain o tungkulin ng isang pastor sa kanyang mga tupa. At sapagkat ang Panginoon ay mabuting pastor sa mga tupa sa kanyang kawan, di niya pababayaan, di niya pagkakaitan. Mararanasan nila ang kanyang pag-iingat at paglingap. Mararanasan nila ang proteksyon ng Panginoon at probisyon ng Panginoon. Kaya pag pinag-usapan po natin ang salitang pastor, kung minsan di natin binibigyan ng pansin, lalo nang pinagkatang salita ng salitang pastor sa Hebreo na roi o rowe. Dalawang mahalaga lang naman talagang tungkulin o gampanin ng isang pastor na nangangalaga ng tupa at nagpapahalaga sa kanyang mga tupa. Tugunan yung kanilang kaligtasan at yung kanilang kailangan. Yun ang trabaho ng pastor, ng nangangalaga ng mga tupa. At sapagkat pinag-uusapan natin ng Panginoon dito bilang mabuting pastor sa mga tupa sa kanyang kawan, ito ang kanyang inilalaan. Ito ang kanyang ginagampanan para sa kanyang mga tupa. Di niya pababayaan, di niya pagkakaitan. Naroon ang kanyang paglingap, pag-iingat, pati ang kanyang paglingap. Makakatiyak ng proteksyon ng Panginoon at maging ng probisyon ng Panginoon. Yung salitang pastor, pagpapastor, at dito ako magwawakas. Sa Hebreo ay roi o rowe. Ang Panginoon, ang sabi ni David ay aking pastor. Adonai roi o Yahweh roi. Pagkatapos, pagtitignan po ninyo, ang Genesis 16:13-14, makikita ninyo, mababasa ang talata na ang Panginoon ay ang Diyos na nakakakita. Ang ibig sabihin niyan sa Hebreo, Yahweh, siya ang Yahweh Roi, ang tagapagbantay.
para sa tiyak na kaligtasan. Sa Genesis 22:8-14, siya ang Diyos na naghahanda. Natatandaan niyo si David, sinasabi niya, pinaghahandaan niya ako ng dulang. Ang ibig sabihin naman dito sa Genesis 22:8-14, ang Panginoon, siya ang Yahweh Yireh, ang tagapagbigay ng paglingap o ng katugunan sa kailangan. Tingnan po ninyo, nag-uugat ang salitang pastor o pagpapastor sa Roe, at kung ang Panginoon ang pastor, ang Adonai, Yahweh Roe, dalawang bagay ang ginagawa ng Panginoon para sa mga kanya. Siya ang Diyos na nakakakita, ang Yahweh Roe, ibig sabihin siya nagbabantay, iniingatan ng mga kanya, tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Siya rin ang Diyos na naghahanda, ang Yahweh Yireh, ang nagbibigay ng kanilang kailangan. Kaya nga mga kapatid, kung gaano katotoo na makahigit ang malasakit ng mismong Panginoon sa mga kanya, sa kanyang mga pinangangalagaan at pinaghahalagaan ng mga tupas sa kanyang kawan, ang Panginoon, lalaan siya ng tangi na napakabuting kagandang loob para sa mga kanya. Sabi ni David sa kanyang awit, Mangawit 23:1-6, ang Panginoon ay aking pastor. Tunay, surely, ang salin sa Ingles, siguradong sigurado, ang ibig sabihin, tunay na ang kanyang kabutihan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. Yung salitang susunod sa Hebreo ay radaf, na ibig sabihin ay pursigin, tugisin. Yung kagaya ng salitang hindi tatantanan, hindi lulubayan. Kung paanong kagaya ng isang mangangaso, yung hunter, deer hunter. Hindi niya lulubayan ang usang kanyang gustong masila hanggang ito'y kanyang masila. Hindi niya lulubayan. Pupursigiin niya. Tutugisin niya. Madalas sa ating lengguwahe, sa ating salita, yung tugisin, pursigiin, madalas ay ikinakabit sa kasamaan. Yeah. Ang tinutugis yung masasama. Di ba? Ang pinupursige yung mga kasalanan, yung mga kriminal. Yeah. Doon natin madalas gamitin yung salitang tugisin, pursigiin. Dito mga kapatid, sa awit ni David, isipin ninyo, yung kabutihan ng Panginoon, yung kaawaan niya, siyang tumitugis, nagpupursigi sa atin. Sinusundan-sundan tayo ng kabutihan ng Diyos. Saan man tayo maparoon, ano man ang mangyari sa atin. Merong nagsalita na, sapagkat ang sabi dito'y ang kabutihan at kahabagan ng Panginoon. Alam niyo yung mga nangangalaga kasi ng tupa noong unang panahon, meron silang mga tinatawag nilang sheepdog. Yeah. May mga asong alalay ang pastor na madalas umaalalay yan sa pagbabantay sa kanyang mga tupa.
Isipin ninyo kung inyong ilarawan sa inyong isipan itong awit 23:6. Ng Panginoon bilang pastor, pinangungunahan tayo. Sinasamahan tayo. Sinusubaybayan tayo. Ginagabayan tayo sa ating buhay. Mapansin nga ninyo dito sabi, all the days of my life. It speaks of all the days of our lives. Ang pinag-uusapan dito ay tanang buhay natin mula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay. Yung kabuuang kaarawan natin na nabubuhay, ang Panginoon ng pastor, pinangungunahan, sinasamahan, sinusubaybayan, ginagabayan tayo. Pagkatapos, may alalay pa siya na kabutihan at kahabagan na sumusunod sa atin. Isipin niyo mga kapatid, hindi kayo tinutugis, hindi kayo pinupursigi ng kasamaan, hindi kayo sinusundan ng kamatayan, hindi kayo sinusundan ng kapahamakan. Ang sumusunod sa inyo, at hinihiling ko paminsan-minsan, lumingon kayo sa likuran niyo. Sinusundan kayo ng kabutihan at kahabagan ng Diyos. Ayaw pa, kapatid. May isa pang talata nga sinabi si David na napakaganda eh. Ano sabi niya? Ang Panginoon, ang sabi niya, ikaw ay nangunguna sa akin. Inilalagay mo ang iyong kamay sa aking balikat, inaakbayan ka ng Panginoon. Ikaw ay nasa aking tabi sa paligid. At naroon ka rin sa aking likuran. Isipin niyo kung paano para tayong niyayakap ng Panginoon. Tinitiyak ng Panginoon na tayo namang Kanya'y ligtas. Ang kabutihan niya ay tinitiyak sa lahat ng kaarawan ng mga kanya. Mga kapatid, nais kong mamanhik sa inyo. Ibig ba ninyong mamalagi at nagpupursigi ang kabutihan at kahabagan ng Panginoon sa inyo? Ayaw ba ninyo na mabubuhay kayo na tinatamasa, nararanasan ng kabutihan ng Diyos? Dalawa lang po yan, kung tutusin ang pipiliin, na sinasabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma. Ang kabutihan ng Panginoon o ang kabagsikan ng Panginoon. Alin ang gusto niyong ibigin? Gustuin ang kabutihan ng Panginoon o kabagsikan ng Panginoon? Hari nawa o siya nawa, naibigin natin na piliin na mapasa Kanya sa Panginoon at mapasama sa mga tupa sa Kanyang kawan na Kanyang pinapastulan. Mabuting pastor ang Panginoon sa Kanyang mga tupa. Ang panawagan sa atin ay ang awit 34:8 nang sabi, inyong tikman, inyong tignan, come and taste and see that the Lord is good. Ayaw po ba ninyong tikman? Ayaw ba ninyong tingnan? At maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao
na nasa sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, na patuloy na tayo'y pinagmamalasakit niya, napakabuting pastor ng Panginoon sa Kanyang mga tupa. Hindi pa babayaan ng Panginoon ng mga Kanya'y mga pabayaan at magkulangan. Mabuting pastor ang Panginoon. Aming Diyos at aming Panginoon, kamangha-mangha kung talagang iisipin namin, pakakaisipin pa namin ang iyong kabutihan sa amin. Maraming pagkakataon hindi namin napapansin na mabuti ka sa amin. May mga pagkakataon pa ay nakakalimutan namin ang iyong mga kabutihan sa buhay namin. Nagwawalang bahala kami. Ngunit hindi nagbabago ang totoo. Mabuti kang Diyos. Ikaw na Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po. Salamat po. Kamangha-mangha ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pangako ng paniniguro. Isipin na lamang sa lahat ng kaarawan ng aming buhay na mamalagi ka at nagpupursigi ang iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi kasamaan ang sumusunod sa amin na para kaming gustong huliin at ipahamak. Salamat sapagkat ang kabutihan mo, sinusundan kami sa aming buhay. Hindi ka tumitigil, Panginoon, hindi ka napapagod na maging mabuti sa amin. Salamat po. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Kung tutusin, magiging utal ang aming mga dila, magkukulang ang aming mga salita. Lalong hindi mabibilang ng aming mga daliri ang iyong kabutihan sa amin na ginagawa mo sa bawat araw ng aming mga buhay. May mga pagkakataon man na kami, Panginoon, ay napakaraming mga pagkukulang sa iyo. Ngunit, mas namamayani ang iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po. Salamat. Amen.